We will not give that freedom to him. No? Pigilan natin yan to the best that we can. Lalo na kung alam natin na kulto ang patutunguhan. No? Eh, hindi naman kulto ito eh. Tutuwid pa nga eh. Diba? Kasama pa. Walang masama. No? Na i-encourage natin mga anak. No? Kaso lang ang difficulty dyan, nasa ilalim pa ng kailang bulan. Siguro pagka nakapagtrabaho na, kaya na magsarili, no? Pero don't feel guilty, no? Na invite mo yung paborito. Dahil mas maganda naman ang kanyang pinapunta mo. At sabi ko Archelo kanina, salamat dapat ang mga believers, ano? Dahil sa prayer ng mga Christians, nadadamay sila. No? That's it. Meron ng libro, mga ito Baptist, Death to the World. Tapos nasundan pa yun ng isang book na The World's Death to the Baptist. Ang mundo may utang sa mga Baptist, at the same time, ang mga Baptist may utang sa mundo. Alam ko lang po, nautang natin sa mundo, may Evangelyo. Na dapat natin i-share. Meron tayong moral obligation. Kaya sabi nito, I am a debtor, both to the Greek and to the Jews, to the learned and the unlearned, the civilized and the uncivilized, barbarians. Meron tayong utang sa kanila. At ang utang po natin ay Evangelyo na dapat natin i-share sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. At hindi po tayo makakabayad dyan. Ano? Natatapos lang yung pagbabayad dyan pag dumating na ang ating Panginoon Jesus. But until then, tayo ay meron obligasyon. Ano? Dahil sabi ng Diyos, freely you have received, freely give. Libre natin na natanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, walang bayad din na ating ibabahagi yan. No? So, yan ang ating utang sa mundo ito. Pero ang mundo ito, may mga utang din sa atin. Kagaya po na religious liberty, no? Or soul liberty. There was a time in the history of this world, sa planeta ito, na hindi ho malaya magkaroon ng religion. Dahil ang tanging may karapatan lamang sa religion ay ang Katoliko at ang mga Protestants. Ibig sabihin niyan, wala silang tolerance. Kapag hindi ka Protestante, they will kill you. And they have power over governments. Nasa ilalim na lang ng gobyerno. And meron silang ngayon na lang yung separation of church and state eh. Yan na nga ang utang ng mundo sa mga Baptist. Ang nag-promote ng separation of church and state ay mga Baptist. But prior to that, meron pong union ang church and state. Kaya kung mapupunan nyo sa Revelation, ang tawag ko doon sa Roman sa Catholic Church. Ang Catholic Church actually was already mentioned in the Bible, no? Tawag sa kanya ay Apostate Church. At tinawag din po siya na Babylon Mystery Religion. Ngayon, itong Babylon Mystery Religion, ang kanyang destruction is in Revelation chapter 17 and 18. At meron diyang verse somewhere in those two chapters, ano? Tiwaga, kakilang Babylonia, ina ng mga katutot at ng mga kasuklan-suklan sa lupa. Mother of harlots. So, ang harlots, nakikipag-relasyon mo yan, ano? So, kung mother, meron siyang anak, correct? So, ang anak nitong mother, the mother is the Roman Catholic Church or the Catholic Church. Kasi dalawang Catholic Church, merong Roman and Orthodox. Dalawa yan. So, sabihin na lang natin, Catholic Church. So, yung mother, therefore, meron siyang mga anak. At ang mga anak mo niya ay ang mga Protestants. Kaya tawag sa kanya, mother of harlots. So, yung kanya mga anak, mga Protestant, harlot pa rin. Bakit sila tinawag ng mga harlots? Because of their union with kings. Sila po'y nakipag-unite sa mga hari, sa mga pamahalaan, sa mga leaders ng gobyerno. Kaya kapag hindi ka nila kapanalig sa reliyon, kaaway mo hindi lamang ang simbahan, kaaway mo pati ang gobyerno. Kaya meron pong
hindi lamang imperial persecution, kundi persecution coming not only from religious group, but coming also from the government. So alam naman natin, and history will prove that there was really a massacre of Christians from the year 400s up to 1600s. And most of those that were killed are Anabaptists. At ang killing, ang pagpatay, hindi lamang ng mga Catholics, including the Protestants, like Martin Luther and John Calvin, they would kill Baptists by the hundreds. Pinapatay nila yan. Pati rin yung isa mga anak ng mother nito. Isa sa mga Protestant na yung Anglican Church. Ang founder niya ay si King Henry VIII. Nung hindi payagan ng Papa na i-divorce si Catherine niya tayo, kasama niya si Catherine. Gusto niyang mapakasalan si Anne Boleyn. So, he needs to divorce Catherine first. Ayaw payagan ng Papa. Ang ginawa niya, pinakasalan pa rin niya yung gusto niya si Anne Boleyn. Ang ginawa ng Papa, in-excommunicate. Ang ginawa naman ni King Henry VIII, in-excommunicate din yung Papa. So, in-excommunicate niya yung hari, at yung hari naman, in-excommunicate din yung Papa. Sabi niya, ayaw sa akin, magsasarili ako ng sariling simbahan. So, nabuo ang Anglican Church or ang Church of England. Ang American counterpart niyan ay yung Episcopal. Pareho lang yan, parang Katoliko at Divine. Kaya pareho lang ang form of service, form of worship nila, pareho lang. May mga images, ganun din. May mga images din. Pareho lang ang mga pinanggalingan niya. Sa England, Anglican. Ang kapareho niya sa US, Episcopal. Sa atin, may Katoliko, pero at Divine. Pero pareho rin, may mga images din. Pagkakaiba lang ng Anglican Church, nag-aasawa ang pare. Kasi nga si Henry VIII, gusto mag-asawa eh. So mga pare nila nag-aasawa. Sa Catholic, hindi. Sa mga Aglipay, nag-aasawa ang pare. Tama ba? Yes. No. Sa mag-asawa ng pare nila. At sa mga Roma Katoliko, Romano, hindi mo nag-aasawa. Pero form of service, worship, pareho. Then images, ganun din. Mga seremonya, ganun din. So, tinawag katagulang. Meron din ng mga Roman Catholics. So, tinawag siyang Mother of our laws. Okay? So, tayo po'y lumako na ho sa ating mensahe sa hapon ko. Doon sa ating tinake up ng umaga, do you have any question? Medyo mahaba, medyo overtime tayo, no? Dahil medyo partitalye yung pag-aaral natin ng umaga. And we have concluded reading of chapter 12 already this morning. Kaya kung meron pa kayong questions, habang sariwa pa sa inisip, sabi na ho ang mga katanungan. Meron po ba? Ano yung tanong ni Marlene kanina? Yung mga madideceive sa end ng millennium. Diba, Satan will be bound for 1,000 years at the bottom in the bottomless pit. But after 1,000 years, he will be released for a little season. And he will deceive many. Ang tanong kanina, sino yung i-deceive niya? May mga believers ba na madideceive doon? Actually, lahat ng madideceive doon, puro unbelievers lahat. Puro mga unbelievers. Yung mga nasa glorified body, hindi na lang madideceive, business tayo. Pero yung mga nasa flesh, mga unbelievers lahat. So, madideceive kayo. Lahat ng tao sa millennium na pinanganak, wala nang ligtas. Wala na nagpapanganak ba? Wala na. There shall be no infancy and grace. At, opinion ko, parang wala ng procreation nila. Kasi kung meron pang procreation, dadami pa ulit ang tao, mga believers yan. Ang tanong, kung masasave pa yan, pag-preach ka dyan, masasave. Saan ang kanilang, kailan sila magkakaroon ng resurrection body? Tapos na yung first fruits, tapos na yung main harvest, tapos na rin yung clinics. Eh, wala naman natitira pang ibang resurrection. Kundi yung resurrection sa of the dead. So, wala nang procreation, wala na rin masasave. Ang papasok sa tribulation, if my opinion is right, 1/2 of the population.
Kung 7 billion ang population before the rapture, mga 3.5 billion ang papasok na. Kasi according to the book of Revelation, 1/2 of the population will be killed. Mamamatay natin. Kalahati sa populasyon. Kaya kalahati, hindi papasok. Yun ang ating ililid sa millennium. Okay? Bago pa kayong tanong? Agad? Kung wala na, mabuti naman. Ibig sabihin nun, naintindihan na. 1 Timothy chapter 5, verse 22. The title of our message chapter 1 is Partaker of Other Men's Sins. So, ito po I already brought this message many years ago. Atin pong muling sariwain sa ating alaala dahil kakaroon tayo ng mga pagkakataon na nakahalubilo ang ilang mga grupo. Siguro isang warning sa ating lahat ito na padaman sila po yung ating nakahalubilo pero hindi ho tayo nagsusupport sa kanilang mga gawain. Especially those that are heretic. Hindi tayo nagsusupport ng kanilang endeavor, kanilang mga ministries. Ngayon ho, naganap ang mga tao na they also do evangelistic works. Sa amin yung pag-aaral sa BIC, kami po yung nasa series ng topic about kingdom. No? Ang tawag doon ay kingdom series. Pag-aaral tungkol sa kingdom. At sa pag-aaral ko ng kingdom series, madadaanan na napakarami po mga kingdom parables. The kingdom of God is like unto a man who saw a field and he liked the field so much dahil yung field na yun ay meron treasure. So he sold everything na meron siya para mabili yung field. Again, the kingdom is like unto a man selling goodly pearls. And he saw a pearl of great price. And he sold everything just to buy that pearl of great price. So, napakaraming mga parables about the kingdom. The kingdom of God is like a man who sold wheat. But during the night, the enemy planted tares. Mga ganyan. No? So, ito pong kingdom, existing na ito ngayon. Nag-exist ang kingdom of God. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga nagat, the kingdom is within you, and also it is what? It is among you. So existing na po ito, but hindi pa po ito observable because it is only in the spirit. Nararamdaman lamang ito sa ating puso't ng damdamin. Pero existing na po ang kingdom, mga kapatid. Naalala yung John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 3:5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Natanong, nandito na ba ang kingdom? And the answer is yes. When John the Baptist began to preach, his cry was, repent, for the kingdom of God is at hand. Hindi yung sabihin na malapit na, andito na. The kingdom of God is at hand, and it is among you. It is within you. So existing na po ito. Kaso as far as the nature of the kingdom is concerned, ang kingdom po nito ay ngayon ay intermingled. Nandyan ngayon yung wheat sa kingdom, the true Christians, the true believers. At the same time, andyan din po yung mga tares. Sino naman ito mga tares? Yan po yung mga professing Christians. Sila yung mga, hindi naman talaga totoo, hindi sila genuinely saved. Hindi sila mga tunay na mananampalataya. Pero kanilang pag-aakala, sila po ay tunay na mga mananampalataya. At ngayon, did God tell us to eradicate them? Did God tell us to remove these people? No. Dahil sila sabi doon sa parable, Master, would you like us to remove the tares? Kaya sabi ng Panginoon, no, let them be. Hayaan mo lang sila. We will wait for the harvest time. Baka pag binunod ninyo yung tares, pati yung wheat, mabunod ninyo. Pero sa harvest time, the angel will come and he will divide. Ganun din po, the kingdom is like unto a man who plays a net, yung net niya sa dagat.
At habang hinihila sa lupa ang kanyang net, nahuhuli lahat ng klase ng isda, mabuti at masama. Pero pagdating sa shore, isa-separate yung mga fit for consumption at yung mga hindi nakakain, kagaya ng mga botete, hindi nakakain niya, nalalasan na niya, tatapon niya. So, pero sa ngayon, habang hindi pa dumadating yung shore, habang hindi pa dumadating ang ating Panginoon Kristo, sama-sama muna tayo sa net ngayon. So, that is our condition right now. Marami ho ng mga nagke-claim ng mga Kristiyano, pero hindi pala talaga tunay na mga Kristiyano. Kaya nga pagdating sa Judgment Day, masasyak sila. Matthew chapter 7, verse 22 and 23. On that day, many will say to me, Lord, Lord, have we not in thy name done many wonderful works? In thy name we have preached. Pero sasabihin ng Panginoon, I never knew you, depart from me, ye workers of iniquity. So hindi mo lahat na nag-mention ng pangalan ng Panginoon, hindi lahat na nangangaral ng Biblia ay katanggap-tanggap sa Diyos. In fact, sila po yung pinamumuhian ng Panginoon. Depart from me, you workers or doers of iniquity. I never knew you. Yung itong word na knew means I don't love you. Depart from me. I don't love you. I don't care about you. Diyan kayo sa outer darkness. Kasalanan mga kapatid sa ngayon, sama-sama muna tayo. Doon sa mga fake, doon sa mga false, at tayo ng mga true, magkakasama muna naman. No? So marami po nag-claim dyan, marami gumagala-gala ngayon. Ang tanong, pinapayagan ba ng Diyos ang Kristiyano mag-entertain ng ganyan mga tao? Ina-encourage ba tayo na sa lahat ng nangangaral, kahit na heresy ang kanilang iniaaral, sila ba ay magiging ano ba tayo sa kanila? Para mag-well-wish ba tayo sa kanila? Sana ingatan kayo sa paghahayo ninyo. Iingat kayo. God bless. Godspeed. No, sabi ng Bible, neither bid them Godspeed. Do not entertain them in your houses. Huwag kayong bibili ng kanilang mga binebenta. Otherwise, pag binili ninyo ang kanilang mga binebenta, you become partaker of their sin. Yan ang pinopoint ng ating mensahe sa hapong ito. Do not be partaker of other men's sins. In particular, sino po ang grupo kayo na nagdadala, nag-ikot-ikot at nagbebenta ng kanilang mga materyales? Ang mga Jehovah's Witnesses, ang sisipat pa naman niya. Nagbebenta ba yan, iglesia? Nagbebenta? Ang kanilang kasugo? Marami niyan, ano? Gumising, awake. Mga libro ng kanilang, awake. Ano? Do not buy their materials. Pag binili ninyo yan, para kang nagpapartake sa kanilang enterprise. Nakaka-share ka sa pag-spread nila ng heresy. Ang instruction sa atin ng Biblia, do not entertain them into your houses, neither bid them Godspeed. Ibig sabihin, do not well-wish them. Do not wish them well sa kanilang ginagawa. Ang kanilang ginagawang pag-spread ng kanilang heresy. We do not support them. We do not buy their products. Kung meron man. Ano? So, 1 Timothy chapter 5 and verse 22. This verse actually is about ordaining, ano? Pag-pray po natin, rather than ordain before this year will close. Si Brother NG ay baka matuloy ngayon sa September sa pagpunta sa Canada. Pag-alis niya, bibigyan natin ang kanyang lisensya to preach, license to preach. But before we give that, sabi ng Bible, do not lay suddenly your hand to anyone. Let them be proven first. So atin siyang i-undergo ng intervention. Sa kanyang doktrina. Pero ang pinaka-importante lahat, Brad, hindi pirma ka sa isang kasunduan. Kapag hindi ka nag-times, gawin ng lisensya. So this verse is about ordination, no? 1 Timothy chapter 4, verse 5. 1 Timothy chapter 5 and verse 22. Lay hands suddenly on no man. Don't be too quick to give your hand. Parang ino-authorize mo yung tao na mag-preach, ino-authorize mo na do mission work. Ano? This is a text about ordination to the ministry. Alam niyo po, yung hasty admission of men to the ministry
would result in ministerial irregularities and a reproach upon the cause of Christ. Yung po masyadong madalian. Alam niyo po, if you will study biblical pattern, kung paano sila nag-lay hands at nag-ordain ng mga tao para isugo sa ministry, hindi ho nila yan binibigay yung kanilang in-extend ang kanilang hand of fellowship at yung kanilang pag-authorize sa isang tao na mag-engage in ministerial work kapag hindi po muna nila nakilala ng gusto ang kanilang susugo. Kagaya ng Panginoon, before He ordained 12, nanatili muna yung 12 yan sa Kanya ng mahigit 1 taon. Yung Kanyang mga disipulo, before He ordained them into the public ministry, nanatili muna sa Kanya ng more than 1 year. Even Barnabas and Paul, before they were called into ministry, they are established members. Alam nila yung kanilang character. Alam nila yung kanilang mga aral. Ano? Pero meron lang ang pupunta rito sa atin, sabihin, ako ay pastor din sa isang simbahan. Dati ako pastor, o dati ako ministeryo. At kung nanaisin ninyo, nais ko sana magpa-send out sa church ninyo, hindi pa nga maabot ang isang oras ang pagkakakilala ninyo. Gusto na magpa-send out. So, hindi ho natin pinapayagan niya. At sabi ng Biblia, lay not your hands suddenly on someone. So, dagat-dagat. Let that first be tried. Subukan muna sila. So, susubukin natin ang intake na Brother Henry sa panahon. Okay, so sa verse 22, lay hands suddenly on no one, neither be partaker of other men's sins. Keep thyself pure. Okay? Hasty admission of men to the ministry would result in ministerial irregularities. Bakit, mga kapatid? Hindi siya pamilya on how to do things in the ministry. Hindi niya lang kung paano ang pamamaraan sa ministeryo ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, we only have the Bible as our what? As our guide. As our rule of faith. Sa lahat ng ating paniniwala. When we say faith, it refers to our beliefs. Sa lahat ng ating paniniwala, we only have the Bible as a guide or rule of faith and what? Conduct or practice. Ano man ang iyong pinapractice sa buhay mo bilang isang tao o pinapractice sa buhay natin bilang isang iglesia, Biblia po lamang ang ating pagbabatayan niya. Kapag yan po ay sumasalungat sa prinsipyo ng salita ng Diyos, hindi mo natin ipapractice at hindi mo natin paniniwalaan. No? Dahil pagka nakikihalo po tayo, sinusuportahan natin ang gawain ng mga tao ng kanilang sistema ay salungat sa prinsipyo ng salita ng Diyos, you become partaker of their sin. Hindi nga ikaw gumawa niya. Sinuportahan mo naman yung gumawa niya. Ano nangyayari sa'yo? You are not only a compromiser, but you are a partaker. Kaya yun ang dahilan na tayo po ng mga baptist ay napagbibintangan separatists. Walang pakisama. Ano pa mga brand nila sa atin? Ano yan? Killjoy. Marunong makisama. Makikitid. No? Pero totoo lang yung mga kapatid, we do not have freedom to do everything that we want to. Lalo na kung hindi po ito papayagan ang prinsipyo ng simbahan. Kung hindi alam ng tao, yung pamamaraan at sistema sa Biblia, mga kapatid, yun, puro mga lihis, irregular, mga irregularidad ang mangyayari dyan. Ano? Magkakaroon ba ng finances of the church? Paano ba pinifinance ang gawain ng Diyos? Pero po mga gawain, kanilang way of financing is through various promotions, gimmicks, yan. Para lumago ang gawain, gagamitan nila ng marketing tactic. Sa 1 month na perfect ang attendance, merong reward. Isang tray na itlog. O kaya kasirola. Kapag kompleto lang yung kalahating buwan, yan, sabot-sabot lang yan.
Kaya yung mga tao may ganyo. Ako na-expose ako sa ganyang gawain. Ang pinakamaraming bisita may award na Bible. Hinakot ko lang ang kaklase ko. Ako nanalo. Nagka-award ako ng Bible. At meron pa ako narinig na parang pares din grupo na pinagalingan ko, no? Ang award naman, mountain bike. So may pinakamaraming madadalang bisita sa simbahan, may award na mountain bike. May masama ba na ipagbigay ka ng mountain bike, wala ho, ang masama dyan, binibigyan mo ng malibo-libo ang tao sa kanilang paglilingkod. No? Tayo po'y naglilingkod dahil ito po'y utos sa atin ng Diyos. Kahit ang kursunada mo, hindi ginagawa mo, wala kang magagawa, dahil yan po yung obligasyon natin sa Diyos. Yan ang kanyang bilin sa atin, occupy till I come. Go and preach the gospel to every creature. Be instant, in season or out of season. Ano? Hanggang sa kanyang pagbabalik, ang gawain na yan. Hindi pinag-usapan kung sawa ka na o hindi ka masawa. Hindi mo yan. Occupy till I come. Ay mga tao, mga simbahan, ano? Kung ano ng mga gitik para ma-motivate ang tao sa kanilang ginagawa. Eh, dumami yung mga atin. Pag dumami yung mga atin, ano yan? Low leverage. Diba? Pag maraming tao, mas malaki yung offering. Right? Mas maraming tao mas malaki yung offering. Ano? So, paso lang, ano yung pa kanilang mga maraming finances? Carnal means. Hindi magandang meron pang pastor na, Brad, mag-visit tayo sa area na yan. Wala ka bang napapansin din sa area natin na binutod lahat? Wala ho. Bakit mo ba? Ano ba kakaiba? Tinan mo mga bahay. Ano ba? Ano ba mga bahay? Magaganda. Ano kayo kung magaganda? Sabi ng pastor, mayayaman na nakatira dyan. At dahil mayayaman na nakatira dyan, pag na-save natin yan, malalaki na. Ano? May mga raffle, ano ba? Raffle, ano pa mga gimmick-gimmick nila, no? Pabingo. Pero talaga yan, mga churches, nag-sponsor ng pabingo. Sa raffle. No? So, hindi ho yan ang sistema sa Biblia. According to the Bible, our way of financing the Lord's work is through what? Tithes and offerings. The tithe is 10% of our income, and the offering is something extra that we give. Yan, determine yung offering. Every man has a purpose in his heart, so let him give, offering. And aside from that, wala na. Hindi tayo sinanksyon ng Panginoon na wala na kayo mag-isip kung ano mga may isipan ninyo. Ano, ng mga parapo, amigo, kung ano. Wala akong ganun mga kapatid, no? So, paano ba yung pattern sa ministry? It always pattern from the Bible, particularly sa New Testament. Kasi ang church, New Testament yan eh. So we will look at New Testament kung paano nila ginagawa ang gawain. Halimbawa ng Sabadista. Tama ba yung Sabadista ng araw ng panambahan ay Sabado? Pero Biblia rin ang pinagbasihan nila. Kaso nga lang, ang pinagbasihan po nila ay lumang tipan. Pero if you will look at the New Testament, ang day of worship ng mga believers sa New Testament is first day of the week. 1 Corinthians chapter 16, makikita niya. Sa book of Acts, and upon the first day of the week, they gathered to break bread, and Paul preached until midnight. That's first day of the week. Sabi sa 1 Corinthians chapter 16, every one of you, let him gather by him in store, as God prosper him upon the first day of the week. And what is first day of the week? That is Sunday, in commemoration of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kasi nasabi natin na Sunday is the Lord's Day. So again, our pattern for doing God's work is the New Testament. Kaso lang yung tao po na hindi familiar dyan. Baguhan, bagito. Kaya nga, babasahin natin yung requirements sa mga Yordan. 1 Timothy chapter 3. Ano yung mga nire-require sa magiging pastor, magiging deacon? 1 Timothy chapter 3. If any would desire the office of a deacon, first, kailangan husband of one wife, not greedy of filthy lucre, he is apt to teach, not a novice.
Ano bang ibig sabihin ng not a novice? Hindi baguhan. Hindi yung kabago-bago mo pa lang. Ano? Kabago-bago mo pa lang, gusto mo na kagad. Alam niyo po, sensitive na gawain ang gawain ng Diyos. Hindi naman ito kumpanya eh. This is God's work. Ano? Ito po'y gawain ng Diyos. Medyo sensitive mo ito. Ano? We will deal with people. At hindi ka baguhan. Sa pangasa sinasabi sa 1 Timothy chapter 3, you must be apt to teach. Ano? May kakayanan. Kasi ang ministry, pag minister ng salita ng Diyos. Paano kung hindi ka man lang makapagturo? Mag-isip ka na lang ibang ministry. Pag ka na lang magpastor, hindi ka nga makapagsalita. Paano magsalita? Halos hindi ka marinig. Hindi ka maintindihan. Meron pa namang ibang ministry. Pag-isip ka na lang ng ibang ministry. Kasi ang nire-require sa magtuturo ay apt to teach. Hindi lamang ka nakakapagturo ka. Hindi lamang malinaw ka magturo. Hindi lamang yun. Kundi, alam mo rin yung tinuturo mo. Dahil tuturo sa mga kapatid, maraming tao na bukador. Ang mga politiko, bukador yan eh. Ano ba yung bukador? Mabuo ka lang, mabuo ka. Pero isipin mo yung sinasabi niya. May katotohanan ba sa sinasabi? Alam niyo, salitaan ng Diyos ang ating dinadala. Kaya as much as possible, hindi naman tayo mga perfecto, pero yung percentage of accuracy mo naman, sana malaki-laki naman. Hindi yung malapit-lapit naman sa katotohanan. Malapit sa katotohanan na yung iniaaral. Wala naman sa atin na mayroong perfect understanding. Pero yung basic concept ng teaching ng Bible, dapat may grasp ka nun. Medyo alam mo yung major or basic concept of the Bible. Alam niyo po yung inaral natin kanina yung umaga, very basic yan sa eschatology. At pag familiar kayo dyan, magpapatibay sa inyo. Sa pre-millennial belief natin, sa rapture natin, pre-tribulation rapture. Kasi meron paniniwala sa rapture, sa gitna ng tribulation ng rapture. Meron pang paniniwala na sa dulo ng rapture, sa dulo ng tribulation ng rapture. Pero tayo, we believe in a pre-tribulation rapture. And we also believe in the pre-millennial return of Christ. At kung alam niyo po ninyo yung mga sequence of events, nakagaya po ng in-outline natin kanina umaga, it will be easy for you to locate the verses. Pag nabasa mo isang chapter, saan kaya itong portion na binabanggit ito? Binasa mo kay Isaiah, lumagtipan ko Pero bakit yung sinasabi niya, parang hindi pa sa panahon ito? Agad yung maisip, parang millennium. Mukhang millennium ang tinutukoy nito. Ang mga events na binabanggit dito, yung mga events na mangyayari sa millennium. Nailolokate ko kung saan siya lalagay. So a preacher must be apt to teach. He knows what he's going to teach, and he knows how to teach. Okay? So, kung baguhan ng tao, hasty ang pag-admit sa kanya bilang minister, or often than not, it would result in ministerial irregularities. At kapag nangyari yan, mga kapatid, mauwi yan saan? Sa reproach. Kapag nagwala yan sa field, hindi alam ang ginagawa, magiging kahihiyan po yan. Masabihin, paano galing yan pastor na yan? Sino ba nag-stand out niya? Ganyan ba turo sa simbahan nila? Ano mangyayari ngayon? Nadadama ang pangalan ng Sunday Church. So he becomes a reproach. So there must first be familiarity sa ating sinasend out at sa mga turo na kanyang dadalhin. Kaya there's a need na ino-ordain. Kaya nga meron coordination. Do not lay your hands suddenly on anyone. So Christ chose the 12 apostles only after they had been with him a year. And it's after his overnight prayer. Same thing also is true with Barnabas and Paul in Acts 11, 21 to 23. Let's take a look at it. Na si Paul and Barnabas, sila po'y kasama na ng church sa Antioch before they were sent on a mission field. 21 to 23 of Acts 11.
And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem. And they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch, who when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. And then verse 24 to 25, for he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. So, matagal nang mananampalataya si Barnabas, established pillar na siya ng church sa Jerusalem, and then he went to Antioch. He helped the church in Antioch. And then what did he do? Verse 25, then departed Barnabas to Tarsus 4 to 6 souls. And when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Anong Antioch to? Merong dalawang Antioch. Merong Antioch of Syria and Antioch of Pisidia. Tinutukoy ko dito yung Antioch of Syria, kung saan member si Paul. Yan sila nagpa-member. At 1 year, na-member si Paul dyan. And after 1 year, si Barnabas, ganun din. In chapter 30, doon makikita mo ninyo. Sinend out na sila sa mission field, chapter 30. So, ibig sabihin nga mga kapatid, ang pattern ng sending na isang magtuturo, established membership. Pero hindi mo kilala, susugo mo, wala yung sa Biblia. At yung isusugo mo, hindi rin ang kilala, at simbahan mo susugo sa kanya. Wala ganun. So, familiar ang church sa isa-send out, at familiar ang isa-send out sa nagsasend out sa kanya. Kung anong tindig, anong aral, anong paniniwala ng simbahan na magsasend out sa kanya. Pag hindi nasunod yan, kapatid, it will result into ministerial irregularities. Magwawala sa field yan. Hindi yan naman gagawin. So, he will become a reproach to the cause of Christ. Kung ano lang pagkagawin niya. No? So, any church ordains a wicked man or a heretic to the office of minister or missionary, he becomes in some degree responsible for his own sins and heresies. So, kapag nag-ordain tayo ng isang tao, na hindi ko karapat-dapat, at ano ang mangyayari dyan pag sinanggap natin hindi karapat-dapat? Sa lahat ng magagawa niyang mali, may bahagi yun ang send out. May bahagi ka. Ano yung sabihin niya? You become partaker of the one that you have sent. Okay? Pero sabi sa atin ng Biblia, we have to keep ourselves pure. Keep thyself pure. Do not partake with other man's sins. So, nire-require natin yan sa mga sinetted out. Therefore, lahat tayo dapat nire-require din natin yan sa ating sarili. Hindi lang yung sinesend out ang nire-require na pure, kundi yung pati nagsesend out. Kailangan pure din po tayo. What do we mean by pure? Doesn't mean perfect. Pero sinisika po natin na hindi makihalubad, makahalubilo, hindi makipartake sa kasalanan ng iba. So, it is true, mga kapatid, that the first application of this verse, ay sa mga ministers na isinesend out. Pero hindi po ba, mga kapatid, ito po ay applicable din sa lahat nating mga Kristiyano. Na huwag tayong makikisaw-saw sa kasalanan ng iba. Huwag ka magkaroon ng share sa kasalanan ng iba. Huwag ka magkaroon ng bahagi sa kasalanan ng iba. Hindi lang ang mga ministers ang mga binabanggit dito. Hindi lang ito wina-warning sa mga ministro. Hindi lang ito wina-warning sa mga simbahan. Kundi lahat tayo bilang individual. Huwag tayo magkaroon ng bahagi na kasalanan sa kasalanan ng iba. Huwag tayo makibahagi. Kung yung iba masama negosyo, huwag tayo makisosyo sa kanilang masama negosyo. O kung meron isang masamang negosyo, huwag natin bibilin ang kanilang negosyo. Do not be partaker of other men's sins. Do not furnish them with anything na makakatulong sa kanila. Para munlad ang kanilang masamang negosyo. So, do not be partaker of other men's sins. Do not furnish them money for their unlawful enterprise. Do not share with their sins. So, sino po ba rito ang maaaring pwedeng makapartake ng kasalanan? So, first of all, I have here
four things, ano? Try mo natin na matapos lahat. First of all, a nation can partake. A nation can be a partaker of sin. What do we mean by that? May isang bansa, kapag ka nakibahagi sa kasalanan, ano, pwede parusahan isang buong bansa. For example, pag ang ating bansa tinolerate, nag-pass ng mga bill na in contradiction to the principle of the Word of God, magsasuffer ang lahat ng citizens. So, hindi ho tayo papayag, ano? Kung may magagawa po tayo, huwag nating papayagan ang bansang ito ay pumayag sa mga batas sa bansa na hindi ho karapat-dapat. Meron bansa na legal ng abortion, right? Meron? US legal ng abortion. Pilipinas. Hindi pa. Sana. Mainit ang debate niya sa RH bill. Ano yung RH bill? Kung masyadong naiintindihan lahat ng issues dyan, no? Pero ang naiintindihan ko dyan, ang mga proponent, ang mga sumasalayon sa RH bill, bigyan ng karapatan ng mga magulang na piliin ang kailang method of birth control. Tama yun para sa akin, ano? Pero hindi natin pinapayagan, yung abortion. Yung pigilin mo yung conception, okay yun. Hindi pa naman ako conceive. Pero pag na-conceive na, buo na yan. Huwag mo na tanggalin yan because that will be abortion. Abortion yan. Masyado natin kinikriticize yung mga milyon-milyon pinatay ng gera. Pero di ba na mas maraming milyon-milyon ang pinapatay sa abortion sa US? Kung nasa 54 million na namatay na civilian at mga sundalo, ilang milyon na ang namatay sa abortion? Mas marami kaysa pa sa namatay sa mga digmaan. Magsamasamahin mo na lahat ng digmaan ng daigdig. First World War, Second World War, pati mga civil war ng araw. Magsamasamahin mo na lahat ng namatay dyan. Hindi mo yung may kukumpara. Ang dami ng pinatay sa abortion. No? Kaso lang, yung mga nagpapasa ng RH bill, may mga abuses. May mga abuses din. Ano? Ano yung mga abuses dyan? Pati kondo, magpapamudmod. Di ba? Tama ba ako? Pag-distribute. Hindi tama yun. Turuan mo yung tao na gawin ang tama na hindi pwede ang free marital sex. Pag nagbigay ka ng kondo, parang sinasabi na okay lang yan basta hindi ka magkakakonsive at hindi ka magkakasakit. Ano? Para mo kinokondon yung mga activity ng mga tao. So may abuses dyan. Ano? At the same time, yun naman mga proponent ng anti-RH bill. Ano kanilang argument? Kasi ang utos ng Diyos daw ay pumayo at makarami. Kasi pinipigil yan. Pinangungunahan ng Diyos. Kaso lang mga kapatid, binigay yan. Mga tao, dadalawa pa lang. Dadalawa ka mga tao na din. Ang gusto ng Diyos, go and replenish the earth. Pero nung marami na, tama na siguro kung di namin kayang pakainin. Pero kung kaya mong pakainin, hindi naman siguro ang Diyos na gagawa ng mundo na hanggang sa matapos ang programa niya, hindi nakakasya ang tao sa mundo. Alay ko, bago matapos ang programa ng Diyos, kasya pa rin tayo sa mundo nito. Pero siguro, walang wisdom ang Diyos na magbibigay siya ng utos. Na kung talaga sinunod ng tao yun, hindi pinigil yung pagdami ng tao, kakasya pa rin tayo dito. Kaso lamang, ang sa atin yan, kahit na dumami, hindi masama yan. Pero kung di mo na mapakain, hindi mo na mapaaral, that is irresponsible parenthood. Responsable na yun. Kakatwiran mo gawa ng Diyos na. Mali rin naman yun. Hindi na nakakaya. Kita ko itsura. Ang itsura ng mga bata nagiging hindi na nabibigyan tamang pagkain. Di ba? Saka malupit pa dyan. Kung sino yung mga nasa Islam area, kung sino yung mga depressed area, mahina ang trabaho, mahina ang cleanliness, pangit ang environment, sino pa yung pagkakarami-rami, Do, re, mi, fa, so, la, do, re. Sobra pa sa do, re, mi,
Meron kang 13, may 18. Ano trabaho ni tatay? Mangangalay-kay. Ano yun? Sa ano lang, sa Smoky Mountain lang. Pero ang anak, ano? Doremi. Nagpas pa sa 8. At least responsible parent. So, huwag natin hayaan na kapatid na ang bansang ito, ililegalize ng mga bagay-bagay na hindi pinapayagan ng Diyos. Ang wete, barya-barya, minuhuli. Tapos ang kasino, libo-libo, milyon-milyon, legal. Tama ba yan? Ano? Pareho lang naman yun, sugal. Pagpalin yung malakihan sa pag-legal. At yung barya-barya, illegal. Ano? Naging legal ang gambling. What else? Abortion. What else? Ano pa yung mga ano? Yung same-sex marriage. Yung divorce. Yan po ay hindi po sang-ayon yan sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Hindi po pinapayagan ng Biblia ang divorce. Ano? Pwede maghiwalay. Kung yung masawa mo, papatayin ka na. Hiwalay ka na yan. Pero, married ka pa rin sa kanya. Hiwalay lang kayo ng pwes ng tirahan. Pagka ba naman, hinahasahan ka ng kutsilyo gabi-gabi, makakatulong ka ba niya? Ano? Hindi mo alam kung any moment, kung anong gawin sa'yo. Ano na yan? Insane na yan, ano? Hiwalay ka na yan. But you're still married. Ano ba? Yung same-sex marriage, homosexuality, ano? Ililegalize mo? Abortion? Ililegalize? Wala, kapatid. Kawawang bansa. Kakastiguin pa ng Diyos. Pag ganyan. Hindi natin alam kung anong mga kasalanan o sakit ang lilitaw sa bansa na papayasin ng ganyan. Kaya nga, parasahan ng Diyos ang US, di ba? Nakita niyo kung ba ganun parasahan ng US? Katrina, Hurricane Katrina, di ba? Halili lang alam niya yata Hurricane Katrina, di ba, nung araw? Tapos ngayon, tornado, yung 911, di ba? Grabe mga kastigo, pinapadala ng Diyos sa Diyos. Baha. Bakit ganyan mga kapatid? Legal ang abortion, legal ang divorce. Pero mga state na legal ang same-sex marriage. Yan po'y paglayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Therefore, its citizens will suffer. Noong nangyari yan sa bansang Israel, hindi ho pinatagal ni Joshua yan. Nagkasala sa Achan, and the whole nation will suffer. Hinanap agad kung sino culprit. Dinil agad kung sino culprit. Pinarusahan agad kung sino may kasalanan. Bakit? Dahil magsasuffer ang buong bansa. Hindi dapat tinotolerate ang ganun. So a nation can be partaker of sin. Kung magpapas tayo ng mga bills, batas na hindi ho sang-ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Another thing, a family can partake, not only a nation can partake of sin, but a family. Paano po yan, kapatid? Kapag kasalanan ng magulang. Pag nagkasala ang magulang, nag-iimbita yan ng judgment ng Panginoon. Pangalawa, dahil sa kasalanan ng magulang, hindi siya nag-set ng magandang example sa malamang, tutularan niya ng kanyang anak. At pag pinarisa ng anak ang ginawa ng magulang, ganun din ang kanyang magiging kahinat na. Pati siya ay mapaparusahan. Kaya kung meron pa tayong nakikita mali sa ating mga magulang, in a nice way, pwede tayo salita sa ating mga magulang. Di ba sabi ni Paul kay Timothy, rebuke an elderly, but rebuke him as a father. Diba meron kanyang instruction sa atin? Kung mag-rebuke ka ng mas nakatatanda, i-rebuke mo na parang nag-rebuke ka sa isang magulang. Hindi mag-rebuke ka sa mali ng matanda na parang ikaw na yung magulang at siya na yung batang musmos. Ganun Parang ang kausap mo, batang musmos Wala, nakakalimutan mo na mas matanda siya sa'yo. O kaya siya ang magulang mo. Pwede mag-rebuke.
I-point mo yung mali ng magulang. Pero, padamo mo na ikaw pa rin yung anak at siya pa rin yung magulang. Diba? Pero pag tinolerate ka, mga kapatid, ma-judge yung magulang. At sa usual ang nangyayari, mga kapatid, nasusundan ng anak yung example ng kanilang magulang. Isang example niya, huwag niyo bigyan ng importansya ang gawain ng Diyos. Sa malamang, ang mga anak nyo, lalaki ganyan din. Hindi nagpapakita ng importansya sa gawain ng Diyos. Maghanap naman kayo ng mga magulang na mataas ang kanilang paglalagay ng importansya sa gawain. Pati mga anak nila, ganun din ang magiging pag-anaw sa gawain. It is of great importance. Kapag yung ating gawain, hindi pwede mag-interfere sa ating hanap buhay. Maling example din yan, mga kapatid. There will come a time, kapag ang ating mga anak, magiging mga magulang mo rin. Mas maganda ho na naalaala ng ating mga anak, tatay ko. Nung may mga problema, nung may mga trials, mas inuuna niya ang gawaan nito. At nakikita ko kung anong ginagawa niya kung may mga pagsubok. Siya nananalangin. At lalong nagsisimba. At lalong lumalapit sa gawain ng Diyos. Yun din ang gagawin ko. Wala ba? Hindi naman nangyayari. Tutularan na yan. Pero kung hindi naman kayo pinalad na magkaroon ng mga magulang na ganyan, kayong mga anak, hindi naman kayo obligadong sundan yung kanilang maling halimbawa. Huwag nyo yung sabihin na, magulang mo nga ganito Tapos ako, asahan mo ganon. Mali din yun. Mali na nga pinuntahan ng magulang mo, tapos, susundan mo pa yun? Hindi ka naman obligadong sundan yun Isa pa, hindi naman ikaw ang mananagot. Hindi naman magulang mo mananagot para sa'yo. Ang magulang mo mananagot ang kanyang sarili, pati ikaw mananagot ka din sa Diyos. Sabi ng Romans 14:12, every one of us shall give account of himself to God. Tawag mong i-carry yung sarili mo sa magulang mo. Siya na bahala sa akin kasi hindi maganda pinakita niya sa akin, hindi siya managot para sa akin. Hindi ko pwede yun. Binigyan ka ng Diyos ng isip. Itinuro sa atin ang tamang daan. Binigyan ka ng isip at konsensya. Narinig mo ang salita ng Diyos. Hakbangan ko ang matuwid na landas. Pinoy. Baybayin mo, lakaran mo ang matuwid na landas. Huwag mong sabihin na, yan ang tinahang ng magulang ko, dyan na rin ako. God did not oblige us to follow our parents in the wrong way sa kanilang pinuntahan. Pero pag ginawa natin yan, your parents will suffer and you will suffer. Thirdly, a church can partake. A church can be a partaker of other men's sins. Paano nangyayari yan? A church can be a partaker of other men's sins when he ordains unqualified preachers or missionaries. So mag-iingat po tayo mga kapatid, kapag yung ating inordain, nagsimula ng mangaral, at heresy ang kanyang iaaral, you become partaker of that man's error and wickedness. Okay? So huwag po natin papayagan na meron tayong mga missionary, hindi mo natin i-screen sa kanilang stand, sa kanilang belief, but we will see to it na kanya pong iaaral at tamang aral ng Panginoon. Or else, when we associate with a convention or Bible fellowships which contain immoral and heretics, tayo naman po mga kapatid, hindi tayo nag-fellowship in the sense na we support their ministries. Although in-invite po natin sila sa conferences, pero hanggang doon na lang yun. Dahil ang ating aim, gusto natin may share sa kanila ang tamang doctrines. Pero sa kanilang mga efforts, hindi na tayo nakikipag-participate because that would be equivalent to supporting error. Meron sila mga error na tinuturo. So when we support evil and heretical ministers, we share in their sins and even in their plagues. Kahit sa mga punishment, ang darating sa kanila. Fourthly, sino po ang pwedeng mag-partake ng kasalanan? Individuals. 2 John 10, 11, and 12.
When you invite heretical people into your houses, at in-entertain mo sila, at inayaan mo mag-preach sa'yo na si Kristo, tao lang. Si Kristo, hindi Diyos. Ay, nako. Nagiging partaker ka sa ginagawa ng taong niya. 10 and 11, if there come any unto you, and bring up this doctrine, receive him not into your house, neither bid him Godspeed. Sino rito ang guilty niya? I-invite nyo sa bahay nyo, nag-share sa inyo, si Kristo, hindi Diyos. Nakako lang siya. O sino rito bumili? Binenta kayo ng libro, bibili nyo. 5 piso lang. 5 piso lang naman. Pero kahit na. Hindi mo dapat natin ginagawa niya. Okay? By welcoming heretics to our doors, entertain him as a minister or give him a friendly greeting, you become partaker. Do not wish him well in his career of propagating error. Okay, magsabi na, sige, tuloy na ba kayo? Sige, ingat na kayo. God bless. Error na tinadala niya. Naglilid yan sa impyerno. Alam niyo bakit? Lalo na ang Jehovah's Witnesses, hindi sila naniniwala ng impyerno. Paano ka ngayon magsisik ng Savior? There's no way. Samantala ang teaching ng Bible, kaya dinadala si Kristo to become our Savior.